Boss siya. Nabigo ang misyon. Ang Tang San Kai ay natuklasan ni Lin Chen. Ng batang iyon, ano, ang mga ganitong maingat na ginawa, super high quality na peke, napapansin niya pa rin. Ang galing talaga ng batang ito. Talagang may kakayahan si Lin Chen. Boss siya. Sa tingin ko, ang paggamit ng peking produkto para lokohin ang Baidu, ay hindi na uubra. Oh, alam ko na. Ibalik mo na ang mga gamit. Anong nangyari? Paano niya nalaman? Hindi dapat ganito. Siguro, parang tsamba lang. Anong gagawin natin ngayon? Hayaan na lang ba natin? Huwag kang magmadali, matagal ko nang pinaghandaan ito. Ngayon, hindi ko titigilan hanggat hindi ko napapabagsak ang Baidu. Hindi ako titigil. May iba pang plano si Manager Leo. Ang batang si Lin, bukod sa pagsusuri ng mga alahas, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Isa lang siyang walang koneksyon, na batang walang alam. Ako si Liu Gui sa industriyang ito, ay nagtagal na ng ilang dekada. Gusto ko siyang pabagsakin. Mayroon akong hindi bababa sa 100 paraan. Hintayin mo. Ginoong Lin, kumusta po kayo? Ganito po kasi, may maliit na pabor. Gusto ko sanang humingi ng tulong. Kayo po ba ay kamakailan lang? Hindi ba naghahanap ka ng sinaunang barya? Sakto, mayroon akong isang set na akma. Pagkatapos magtagumpay, ibibigay ko sa iyo ng buong puso. Sige. Maghintay ka. Hanggang sa susunod, patay na tayo. Gamitin mo pa ang lakas mo. Hirap na ako. Nagyayabang ka pa. Nagyayabang ka pa. Ako ang boss. Ginagawa mo akong utusan. Hindi mo dapat sabihin yan. Ako ang nagdala ng magandang reputasyon para sa ating auction house. Ikaw bilang boss, nakikinabang ka rin naman. At saka, huwag mong kalimutan na ang Pulse Ares na jade na ito ay galing din sa akin. Mahalaga ito. Ahem. May gusto sana akong itanong sa'yo. HMM, ikaw ba? Nagtatago sa akin, at kumukuha ng mga sideline. Ahem. Wala naman. Talaga. Bakit narinig ko, na nakakuha ka ng isang lumang jade, at ayaw mong ibenta sa pamilya ye? Alam ko na ang tungkol dito, yang jade mo. Bakit hindi mo dalhin sa amin? Pag-aari ng auction house ng Chenbai. Sabi mo wala kang tinatanggap na private jobs. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ginagawa ko ito, para sa'yo. Para sa akin, gusto mo bang marinig kung ano ang sinasabi mo? Ikaw mismo ang nagsabi na gusto mong magpakasal sa'yo. Kailangan mas mayaman ako sa'yo. Ngayon nagtatrabaho ako para sa'yo. 28% ang hati. Sa ganitong paraan, hindi kita maabutin kahit kailan. Paano kita mapapakasalan? Huwag tumanggap ng mga sideline. Ito lang ang tanging paraan para malampasan kita. Talagang ginagawa mo ito para sa akin. Tama. Kung hindi ka naniniwala, nangangako ako. Ay, sige na, naniniwala ako sa'yo. Nagtrabaho ka ba ng pribado? Magkano ang kinita mo? 150,000. Sa pagbenta ng isang bangko na gawa sa Huangwali. 250,000 bangko. Tiningnan ko ang mamimili. Ikaw ang tanga. Sino ang bumili? Fanzu. Kailan kayo nagkasundo? Bakit gumastos ng ganito kalaki? Para sa isang sirang bangko, gusto ka ba niya? Tiya, hindi mo ba tinitingnan kung ano ang sinasabi mo? Paano naman? Magkakagusto siya sa akin. Hindi ako naniniwala. Ibigay mo sa akin ang numero niya. Tatanungin ko siya mismo. May malubha ka bang sakit? Bakit mo ako pinapahanap siya? Ayos ka lang ba? Pinagalitan mo ako dahil sa kanya. Sinabi mo pa na walang problema. Ako ay mula sa samahan ng anti-gang bagay. May nagreklamo. Hindi kumpleto ang mga dokumento ng inyong auction. Sino ang boss? Lumabas ka. Ako ang boss dito, Manager Lin. Nagkamali ka ba? Ang auction house namin, Chen Baidu. Kumpleto ang lahat ng mga dokumento. Kumpleto. Kumpleto ba o hindi? Hindi kayo ang magpapasya. Ilabas nyo na ang mga dokumento. Nasa tungkulin kami. Makipagtulungan kayo. Sige, makikipagtulungan kami. Hindi na kailangang tingnan. Hindi maganda ang inyong kapaligiran. Hindi pasado ang mga hakbang sa sunog. Hindi kumpleto ang mga papeles. Kailangan isara para ayusin. Hindi pasado sa sunog. Nagbibiro ka ba? Sa usaping sunog, paano napunta sa pamamahala ng samahan ng sining? Auction house. Lahat tayo ay may karapatang mag-manage. Pero noong nagbukas kami, ang mga bumbero ay dumating para mag-inspeksyon. Dito sa amin, walang anumang hindi pumasa. Paano? Hindi ka ba sumusunod sa aking desisyon? Alam mo ba ang mangyayari kung hindi ka susunod sa
Hindi mo man lang tiningnan. At sinabi mong kulang ako sa papeles. Pwede ba akong magtanong? Ano ang kulang kong papeles? Ngayon na mismo, magpapadala ako ng tao para ayusin ito. Hindi na kailangan. Ang proseso ng pag-aayos ng papeles ninyo aabutin ng ilang buwan. Kayo sa Baidu, hindi tamang pamamalakad. Isara na muna. Ilegal na operasyon. Isara. Sa tingin ko sinasadya mo na manggulo dito. Kami sa Baidu, mula nang magbukas, hindi ka namin inagrabyado, di ba? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ano ba ang posisyon ko? Dapat alam mo yan. Ikaw. Huwag ka munang magmadali, may mga tao na tumutugis sa atin. Ngayon, malapit nang magsara ang kumpanya. Paano mo ako mapapakalma? Boss Xiao, gusto kong ibenta ang painting ni Tangbo na nakuha ko sa iyo. Pakiusap, maghanap ka ng mga kagalang-galang na mga mamimili. Gagawin ko, pakitunguhan niyo sila ng mabuti. Sakto, hinahanap kita para sabihin ito. May gustong bumili. Hintayin niyo, paparating na kami. Sige. Mga kaibigan, ang kumpanya natin ay kasalukuyang mga kasama sa Antique Association ay humihiling na itigil ang operasyon para sa pag-aayos. Katatapos lang sabihin ni Mr. Chu, umuwi muna kayo. Isipin nyo na lang na bakasyon ito. Kailan magbabalik trabaho, ay aantayin na lang ang abiso. Lin Chen, ano ang gusto mong gawin? Siyempre, makikipagtulungan tayo sa kanila. Mukhang naiintindihan ng batang ito ang sitwasyon. Ang kalagayan ninyo dito, ay ipaparating ko sa asosasyon. Tungkol sa, kung kailan, maisasagawa ang mga papeles. Maghintay na lang sa abiso. Minsan kalahating buwan, minsan kalahating taon. Walang problema, hindi kami nagmamadali. May sakit ba ang batang ito? Ang hirap-hirap ko sa kanya, masaya pa rin siya. Ginoong Huang, Ginoong Li, ang hinahanap ninyo, na painting ni Tang Bohu, ay narito, kaibigang Lin. Ang taong hinahanap mo, ay dinala ko na. Ipapakilala kita. Ito si Direktor Huang ng Gubo. Siya rin ang presidente, ng Asosasyon ng Sining at Anti-Gang Chino. Ito si Direktor Li. Magandang araw Direktor Li at Direktor Huang. Kaibigang Lin, narinig kong mayroon kang kakaya ng kahanga-hanga, paraan ng pagsusuri ng mga kayamanan. Ngayon ko lang nakita, talagang ang mga bayani ay lumilitaw sa murang edad. Iyong tunay na obra ni Tang Yin. Direktor Huang, pasensya na, dumating kayo, hindi tamang oras. Anong nangyari? Kanina, inatake namin ang auction house ng Baidu. Pinatigil kami ng samahan ng mga kolektor. Ngayon, hindi kami makapag-transact. Pinatigil ang operasyon. Anong dahilan? Sabi kulang daw sa mga papeles. Kalokohan yan. Kulang sa papeles. Hindi talaga pwedeng magbukas. Galing yan sa asosasyon ng mga anti-gang bagay. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Samahan ng mga anti-gang bagay. Sino ang nag-utos na ipasara ang inyong pampublikong subasta? Siya. Sino ka ba? Anong ahensya ka? Direktor Huang. Ako ang tagapangasiwa ng samahan ng mga anti-gang bagay sa Magic City. Tagapangasiwa. Direktor Li. Oo, ikaw ang tagapangasiwa ng samahan ng mga anti-gang bagay sa Magic City. Pinuno. Ganito mo ba pinamamahalaan ang samahan ng mga anti-gang bagay sa Magic City? Ikaw ba si Linzon? Sabihin mo sa akin, bakit kailangan isara ang Chenbai Auction House? Nakakatanggap kami ng mga reklamo na hindi kumpleto ang mga permit ng Chenbai. Kaya kami naparito para ipaalam sa kanila. Ito. Hindi kumpleto ang mga lisensya sa negosyo. Pinasara mo sila para mag-ayos. Ako. Saan galing ang patakarang ito? Bakit hindi ko alam? Sa tingin ko, sinasadya mong maghanap ng gulo. Ay nako, mga direktor, pasensya na talaga. Ang painting na iyon, hindi na pwedeng makita ngayon. Kami ay sumunod sa kahilingan ng kasama na ito. Pansamantalang sarado. Kailan kaya magsisimulang makita ito? Kailangan pa nating hintayin ang abiso niya. Churan, umuwi na tayo. Lin, kaibigan, Ginoong Chu, huwag muna kayong umalis. Ang bagay na ito, ipapangako ko sa iyo, isang kasiya siyang sagot. Direktor Li, kayo sa Magic City Antique Association, talagang walang pakundangan. Paano mo pinamamahalaan ang Antique Association? Magagawa mo pa ba ito? Pasensya na, Pangulo Huang, aayusin ko agad. Linzon, sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Oo. Manager Leo. Manager Leo.
Siya si Jia Sheng, si Liu Gui ng auction house. Siya iyon. Pumayag siya. Bibigyan niya ako ng ilang sinaunang barya, para atakihin ko ang Baidu. Sige. Paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes at pagtanggap ng suhol. Lin Zon. Dalhin mo ako sa kanya ngayon din. Gusto kong makita kung gaano siya kagaling. Sige. Pakiusap. Tuloy po kayo. Kaibigang Lin, tingnan mo, ganito ang paghawak. Masaya ka ba sa ganito? Maraming salamat sa iyo, Direktor Huang, sa iyong matapat na pagsasalita. Tingnan mo, ngayon ayos na ang lahat. Hindi na kailangan ng pagbabago ang Chenbudo. Ngayon, ang tunay na obra ni Tang Yin. Pwede ko bang makita? Sige. Ay nako. Orihinal. Tiyak na orihinal ito ni Tang Yin. Napakaswerte ko na makita ang isa sa kanyang mga obra. Ang pagkulay ng tinta ay eksaktong tugma. Walang problema sa selyo na ito. Kayamanan ito. Talagang kayamanan ito. Ay nako. Narinig ko na ang painting na ito ay nahanap sa tindahan ni Boss Xiao. Sa tindahan ni Boss Xiao. Himala ito. Himala. Wala naman. Kay Shaolin. Matang agila. Kung hindi dahil sa kanya, nabaon na sana itong painting sa akin. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Shaolin. May balak akong kolektahin ang painting na ito para sa museo. Ano sa tingin mo? Ah, tama. Ang painting na ito, napakagandang obra maestra. Dapat makita ng mas maraming tao. Siyempre, kung hindi mo balak ibenta, hindi kita pipilitin. Sa huli, kami ay mga tagapagsuri ng mga kayamanan, hindi mga magnanakaw. Kung si Direktor Huang ay talagang gustong bumili, sige, 1,000,000. Lin Xiaoyu, hindi ka ba nagbibiro? Ang halaga ng painting na ito, ikaw ang pinakakaalam nito. Kung hindi lang ito inilagay sa auction house, ang buong mundo ng mga anti-gang sining, magiging mainit ang lahat. Oo nga, ganito kagandang obra maestra. Ang auction nito ay aabot ng bilyon. Napakagandang pintura, hindi lang ang halaga nito, kundi ang makita ng mas maraming tao. Sang-ayon ako sa pananaw ni Direktor Huang, 1,000,000 na lang. Bata ka pa, ngunit may ganitong galing sa pagsusuri ng mga anti-gang bagay. Hindi ko inakala, kaibigang Lin, na mayroon kang ganito kataas na kamalayan. Ay, nako, kinakatawan ko ang gubo. Kinakatawan ko ang mga tao. Maraming salamat sa iyo. Mamaya, mag-i-announce ako sa Antique Association ng balita na ang Chen Baidu Auction House ay ang pinakakapani-paniwalang auction house. At si Lin Xiaoyu, ikaw ang pinakamagaling, pinakamay alam sa pagsusuri ng mga antigo. Ay nako, sa hinaharap, gusto kong ibigay sa iyo ang posisyon bilang presidente ng Asosasyon ng mga Antigo. Yan ang pinuno ng mundo ng mga anti-gang bagay. Salamat, Pangulong Huang. Malayo ang nilakbay ni Pangulong Huang. Hindi pa siya kumakain, di ba? Hayaan mo akong mag-ayos bilang paggalang sa bisita. Sige, kaya't ikaw na ang bahala, Lin. Tansyahin mo ang oras. Halos tama na. Ang auction house ng Chen Baidu, tila nagsara na. Hindi ko akalain si Manager Liu ay kilala pala ang mga tao sa Art Association. Sa pagkakataong ito, si Churan ay tiyak na babagsak. Kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mas mataas pa sa mataas. Ay nako, Ginoong Lin, bakit ang bilis ninyong bumalik? Ito ang sinaunang barya na ipinangako ko sa iyo. Tanggapin mo. Ay nako, Liu Gui. Napahamak mo ako ng husto. Ito, anong ibig sabihin nito? Liu Gui, boss siya. Kayo pala, ang nasa likod ng lahat. Direktor Li, anong ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangan maintindihan. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Pumunta sa samahan ng sining, para sa investigasyon. Ito ang utos ni Pangulong Huang. Pangulong Huang, tapos na. Tapos na talaga ito, tapos na. Kumusta, Ginoong Lin? Hinahanap ka ng aming senyorita. Sumama ka sa akin. Sino ang senyorita ninyo? Fan Zhu. Bakit niya ako hinahanap? Manguna ka na sa daan. Lin Chen, sa wakas dumating ka. Sabi ko na nga ba kay Fan Zhu Jia, hindi magiging ganito ka misteryoso ang paghanap sa akin. Ikaw pala. Wang Teng, ano ang kailangan mo sa akin? Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit kita dapat katakutin? Hindi mo ba naiisip na ang lugar na ito ay magandang lugar para maglibing?
Ano, pumipili ka ba ng libingan para sa sarili mo? Binata, huwag mo akong lokohin na parang hindi mo alam. Tatanungin lang kita, kayo ba ni Churan ay may relasyon? Kung oo, ano ngayon? Kung hindi, ano ngayon? Ito ay sa amin lang. Anong pakialam mo? Naniniwala ka ba? Isang salita ko lang, pwede kitang patayin. Siyempre naniniwala ako, ang lakas ng pamilya nyo. Ako'y isang hamak na tao lang. Paano kita matatalo? Alam mo na, pero naglakas loob ka pa rin na guluhin si Churan. Hindi ka ba natatakot na gagawin kita? Kung karapat-dapat, si Churan ang magpapasya. Bukod pa rito, kahit gaano pa kalakas ang pamilya mo, kung gusto mong makipaglaban sa akin, sasama ako hanggang dulo. Sige. Ang yabang mo. Ngayon, ang araw ng kamatayan mo. Lumabas ka. Wang Teng, hindi mo ba iniisip na sa dami ng tao ay mapipigilan nila ako? Gusto ko talaga ang pagyayabang mo. Mamaya, huwag kang magmamakaawa sa akin. Sugurin nyo. Isang grupo ng mga walang kwenta. Nasayang ang ilang milyon ko. Alam ko na kaya mong lumaban, Lin Chen. May plano pa ako, Lao Kei. Lumabas ka. Lumabas ka, Lao Kei. Medyo interesante. Ang galing mo. Talagang mahusay. Humahanga ako. Alam mong magaling ako. Bakit hindi ka lumayo? Kung hindi, ikaw ang babagsak. Mamaya. Ganun ba? Mas mabilis ka pa ba? Mas mabilis ba ito kaysa sa baril ko? Wang Teng, may hawak kang baril. Baliw ka na ba? Basta't mamatay ka lang. Wala akong pakialam. Bata, mas mabuti pang mag-alala ka naman sa sarili mo. Sige, sabihin mo, anong klaseng kamatayan ang gusto mo? Sige, sabihin mo, anong klaseng kamatayan ang gusto mo? May baril siya. Ano ang gagawin ko? Haha, mukhang natatakot ka sa akin ah. Ikaw ang baril. Oo nga, ang galing ko, di ba? Hindi mo mapipigilan ang bala ko. Baril, hindi ka pwedeng pumatay. Ilegal ang pumatay. Alam ko, kung makapatay ako ng tao, ikukulong ako sa loob ng kabinet. Oo, masasamang tao sila. Kung mananakit ka ng buhay, hindi ka na makakalabas. Pero nasa kamay niya ako. Wala akong magagawa kundi sumunod sa kanya. Pwede mong sadyang magmintis. Ganyan lang. Sige, susubukan ko. Bata, mamatay ka na. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka. Huwag mang-akit ng hindi dapat akitin. Anong nangyari? Ang lapit na. Paano mo pa nasablay? Hindi ko rin alam. Anong nangyari? Salamat, walang anuman. Hindi. Kaya mo palang iwasan ang bala, Wang Xiao, para patayin ako. Talagang gumastos ka ng malaki. Sa tingin ko magaling pumili si Wang Xiao. Nakahanap siya ng lugar na may magandang feng shui. Ano yan? Ako. Ako ang batang ginoo ng pamilya Wang. Kung manggahas kang saktan ako, hindi ka patatawarin ng pamilya Wang. Wala akong pakialam sa ganyan. Papatayin mo ako. Papatayin din kita. Hindi ba normal lang yan? Ang mga susunod na mangyayari. Pag-usapan na lang natin sa susunod. Ay, kuya. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Pwede ba? Nagmamakowa ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Pangako, hindi na mauulit ang ganitong bagay. Hindi na ito mauulit. Sa pagkakataong ito, palalagpasin kita. Pero kung mauulit pa, hindi na kita palalampasin. Ay nako, huwag kang mag-alala. Hindi na. Leche. Ang baril na ito, gusto pa niyang tulungan ko siyang sirain. Grabe talaga. Ayos dito sa tabi ng lawa. Baril. Itapon na lang dito. Tulong. Nalunod ang anak ko. Sino ang makakatulong? Saklolo. Sino ang makakatulong sa anak kong babae? Saklolo. Binata, bumaba ka at tulungan mo siya. May malaking gantimpala ako. Hindi ako marunong lumangoy. Mas mabuti pang humanap ka ng iba. Ako. Sino ang makakapagligtas sa anak ko? Tulungan niyo kami. Sino ang makakapagligtas sa anak ko? Tulungan niyo kami. Mas mabuti pang tumawag ng pulis. Hayaan ang pulis ang magligtas. Malalim ang tubig sa lawa. Napakadelikado. Ito. Ayos lang ba ang bata? Kuya, ayos lang ako.
Ayos ka lang ba? Natakot si Mama. Mama, ayos lang ako. Si Kuya ang nagligtas sa akin. Sige, sa oras na iyon, magpasalamat tayo kay Kuya. Nung itinapon ko ang baril kanina, hindi ko napansin. Ang dami palang tao dito. Hindi kaya nakita tayo. Takbo na muna. Ay, binata, huwag ka munang umalis. Ano ang pangalan mo? Hindi pa kita napapasalamatan. Ay, huwag mo nang isipin. Maliit na bagay lang. Una kitang nakita. Ayaw kong magpasalamat ang pamilya Ye. Sino ba talaga siya? Mukha siyang pamilyar. Parang isang tagapagbalita sa pagsusuri ng mga kayamanan. Oo. Ang pangalan niya ay Lin Chen. Sa auction house ng Chen Bedu. Punong tagasuri ng kayamanan. Lin Chen. Chen Bedu. Grupo ng mga bata, umuwi muna tayo para magpalit ng damit. Pagkatapos ay pumunta sa Chen Bedu para hanapin si Kuya. Pwede ba? Oo. Tara. Yung magandang babae, parang siya. Ang pinuno ng pamilya Ye, si Ye Wuzhuang. Pinuno ng pamilya Ye. Kung alam ko lang na siya, ibubuwis ko ang buhay ko. Para lang tumalon sa tubig. Iligtas ang anak niyang babae. Buong buhay ko, nawala ang karangyan at kayamanan. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Kakadadaan lang sa tabi ng ilog. May nakita akong batang babae. Nahulog sa ilog. Iniligtas ko siya. Maganda ang pagiging matapang. Ano ang nangyari sa batang babae? Wala. Iniahon ko siya. Anong ibig mong sabihin na dapat ay wala? Ikaw naman. Huwag ka nang magtanong. May pamalit ka bang damit? Sa locker room. Magpalat ka na. Mali yata. Sa opisina mo. Bakit may damit ako doon? Ako, matagal ko nang inihanda. Bakit mo inihanda ang damit ko? Hindi ko sasabihin sa'yo. Lin Chen. Nagkita na naman tayo. Bakit ikaw? Ang kasama mo, taga-pamilya Ye ba siya? Tama, siya si Ye Haotian, kapatid ng pinuno ng pamilya Ye. Ikaw, bata, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang dahilan ng pagpunta mo rito, ay para sa sinaunang jade na iyon. Ang pamilya Ye ay, determinado para makuha iyon. Magbigay ka ng presyo. Kaya kung magbigay ng presyo, ang tanong ay kung kaya mo bang bayaran. Hindi naman ako ang kumukuha ng bagay na iyon. Ang pamilya Ye ang kumukuha, sa kayamanan ng pamilya Ye. Sa tingin mo ba may bagay, na hindi nila kayang bilhin? Magbigay ka ng presyo. 10 bilyon. Ano? May tama ka ba sa ulo? Piraso ng lumang jade. Akala mo ba ito ang Imperial Seal? 10 bilyon pa. Nagbigay ako ng presyo. Hindi mo naman kaya. Umuwi ka na. Sa lungsod na ito, kung may gustong makuha ang pamilya Ye, hindi ito magiging mahirap. Ikaw, Lin, payo ko lang. May mga tao na hindi mo kayang kalabanin. Talagang ikaw ay isang mabuting aso ng pamilya Ye. Anong sinabi mo? Bata, ibigay mo sa akin ang bagay na yan. Kung hindi, ipapakita sa iyo ng pamilya Ye kung ano ang ibig sabihin ng mas masahol pa sa kamatayan. Bata, alam ko na ikaw at si Mr. Fan ng Red Coral ay may koneksyon. Pero ang pamilya Fan sa harap ng pamilya Ye ay wala namang halaga. Kayo sa pamilya Ye, mahilig mang-api ng tao, di ba? Sige, huwag mo nang kunin. Nababaliw ka na ba? Binagsak mo ang jade. Basag na ang jade. Magbibigay ka pa ba ng presyo? Bakit hindi ka nagsasalita? Lin Chen, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Maghanap ka ng kaparehong kalidad na lumang jade. Ihatid mo sa akin sa loob ng isang araw. Pangalawa, dudurugin ko ang mga buto mo. Isa-isa, para maramdaman mo. Mas masahol pa sa kamatayan. Paano kung wala akong piliin? Ang dangal ng pamilya Ye. Hindi mo maaaring year-okan. Tigil. Ate, bakit ka nandito? Tagapagligtas. Sa wakas, natagpuan na kita. Anong nangyayari dito? Puno ng pamilya Ye. Bakit ka tinatawag na tagapagligtas? Hindi ako. Sa daan papunta sa'yo. May iniligtas kang batang babae, di ba? Iyon ba? Siya ang anak niya. Maraming salamat sa pagliligtas kay Yinyin. Utang namin ang aming buhay sa iyo. Hindi namin alam kung paano kami makakabawi. Hindi namin alam kung paano kami makakabawi. Kaya ang kapatid mo ay gustong patayin ako. Tagapagligtas. Siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan. Sisiguraduhin kung bibigyan kita ng kasiyahan na sagot. Haotian, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka nanakit kay Engkong? Ate, kamakailan lang si Nanen. Palaging may nangyayari sa kanya. May nagsabi na gumamit ng lumang jade para gumawa ng isang anteng-anteng na makakapag-alis ng malas at magdadasal para sa kabutihan. Gusto ko sanang gumawa ng isa para kay Yinyin. Pero sino ang mag-aakala?
na may lumang jade siya sa kamay. Ayaw nilang magbenta. Binabasag pa ang jade. Walang galang. Ayaw nilang magbenta. Pipilitin mo bang bilhin? Bakit ayaw nilang magbenta? Bigyan mo ako ng paliwanag. Pinuno ng pamilya Ye. Alam ko, ang boyfriend ko ay nakikipag-usap sa ibang boss tungkol sa presyo. Pero itong si Liu Change, palaging sumisira sa mga patakaran. Gusto niyang agawin. Matigas ang ulo ng boyfriend ko, kaya hindi na lang niya ibinenta. Pero si Liu Change ay hindi tumigil. Dinala pa ang pamilya Ye. Gusto nilang gumamit ng puwersa. Ang mga pangyayari ay nauwi sa ganito. Ikaw si Liu Change, tama ba? Humingi ka ng tawad ngayon. Pasensya na. Ginoong Lin, ako'y nagkamali sa pagtingin sa iyo. Hindi ko alam na ikaw ay tagapagligtas ng pamilya Ye. Huwag niyo na sanang pansinin ang aking pagkakamali. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Binibining Ye, may payo ako sa iyo. Kahit malaki ang inyong pamilya at negosyo. Pero kung lahat sila ay ganito, mga mayabang at abusadong tao, natatakot ako na hindi ito magtatagal ng 3 henerasyon. Oo, maraming salamat sa paalala. Mukhang hindi mo alam. Ang bagay na ito, mabuti naman. Kahit papaano, kayong mag-ina, ay hindi masama. Ikaw si Nanen, tama ba? Kuya, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Kuya, noong huling beses, nagmamadali ka. Ngayon, may ibibigay ako sa iyo, bilang regalo sa unang pagkikita. Maraming salamat, mahal na Ginoo. Nanay, pasalamatan mo ang mahal na Ginoo. Gustong-gusto ni Nanay. Basta't gusto ni Nanay, ayos lang. Tagapagligtas. Itong 2 bastos na tao, ay siguradong iuuwi ko. Para turuan ng leksyon. Sa oras na iyon, siguradong bibigyan kita ng isang kasiyasyang sagot. Kayong 2, sumama ka sa akin. Nanay, magpaalam ka sa kuya. Kuya, Polem. Polem, Nanay. Ay, Diyos ko, buti na lang at nailigtas mo si Yinyin. Kung hindi, tayo'y talagang tapos na. Iyon ay isang aksidente. Pero, kahit wala ang pangyayaring iyon, hindi ko hahayaang magmayabang ang pamilya Ye. Tama ka naman. Sa huli, si Pangulong Wang ang nagtalaga sa iyo, bilang susunod na Pangulo ng Samahan ng Panitikan. Mabilis lang, malalaman na ng pamilya Ye. Hindi ka rin nila magagawang kung anuman. Ikaw, ilang araw lang. Naging matagumpay ka na. Bakit? Naakit ka na ba? Na-in love na ako, pero, kailan mo balak, pakasalan ako? Hindi ba sabi mo, kapag mas mayaman na ako sa'yo, saka ka lang papayag magpakasal sa akin, sa galing mo ngayon? Sa hinaharap, tiyak nakikita ka ng mas malaki kaysa sa akin. At saka, ikaw balang araw ay magiging presidente ng samahan ng sining. Mas mataas ang iyong katayuan kaysa sa akin. At saka, hindi ko na kayang maghintay pa. Si Fan Zhu at si Ye Wuzhuang kanina, sobrang bait nila sa'yo. Nag-aalala ako, baka agawin ka nila, mula sa akin. Hindi ka ba nag-iisip ng sobra? Paano naman nila ako magugustuhan? Hindi mo naiintindihan. Napakatalino mo kasi. Kaya gusto ka ng mga tao. Oh, kailangan mo bang magpakita ng pasasalamat? Paano mo ipapakita?